Maisog Japan here, DJI. Ayun, start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Pro Marcos. Pinagmamalaki nyo na mas marami kayo sa Pro Duterte. Bakit 0.8 lang si Martin? Hindi ba kayo sumusuporta kay Martin? Kawawa naman. Masaya na kayong atakehin yung mga Duterte pero hindi kayo marunong sumuporta sa gustong suportahan ng amo nyo. Martin, wawa ka man. Pag-usapan din po natin, ito pong pinasabpina na po ng mababang kapulungan. Ito pong confidential fund ni VP Sara Duterte. Nung 2022 pa to, no? 2024 na. 2022, yung kanyang confidential fund ng DepEd at confidential fund bilang Vice President. Si Senator Bato po ay nagpanukalang batas na hindi tayo dapat makipagtulungan sa ICC. It's about time, hindi po yung panay dakdak. At iba pa pong mga banat, no? Marami pa rin pong banat, mga bagong banat, itong mga batang-batang congressman. Yan, binanatan po si Pangulong Duterte. Nanonood sila kay Pangulong Duterte tapos babanatan nila. Pinagmalaki po na nagbayad tayo ng utang. Nakakatawa talaga. Okay, at syempre pa, reaction po, pinagtatanggol ni Cynthia Villar yung pagbabawas ng holiday. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Unahin na po natin to, mga maliliit po rito na pwede natin pag-usapan agad. Hinggil po sa media, no? Marami pong dismayado sa media ngayon. Ito po, pinakamaganda tong sinabi ni AI, Sinisa pala. Dati pag sinabi mga reporters ng sikat na media networks like GMA7, ABS-CBN, kasi ito lang naman ang kilala ko lalo na sa aming mga taga Mindanao. Hangang-hang ako, giliw na giliw akong manood ng balita nila. Ngunit ngayon, sukan-sako ako dahil wala na yung prinsipyo nila. Ayan. Alam nyo, marami po naniniwala, no? Nilunok na nila. Ayan, nilunok na raw ng media ang kanilang prinsipyo. Ay tama lang po natin, yung media po natin, hindi po nagbabago yan. Dati na po silang ganyan. Kung ano po nakikita nyo ng media natin, kaya sanay sila eh. 'Di ba? Pag tinatanong natin, bakit hindi nyo binabalita tong mga to? Wala po silang pakialam. Ibig sabihin, dati na po yan, kung magbabasa po kayo, kaya nga po ang propaganda, kahit panahon pa nila Rizal, kinakailangan nila gumawa ng dyaryo. Natatandaan nyo, La Solidaridad. Kasi ang banatan po, no? Nung panahon na yun, mula panahon nila Rizal, o nauna pa kala Rizal, sa media po talaga. Yung nakakarating pong balita sa atin, hindi lang po yung fake news eh. Yung pong makakarating sa iyo na balita. Kaya po napaka-importante po ng media, lalo na noon. No? Ang media po, sabi nga sa inyo, 'di ba? May nagsabi na yung ABS-CBN ay kingmaker. Naalala nyo noon nung sa impeachment, no, talagang kahit yung ABS-CBN po talagang lalapitan po yan ng media ay ng mga kandidato, no? Bukod po sa iglesia, yung mga media po ang mga kingmaker, ay yung mga nilalapitan ng mga kandidato. Mahalaga po ang papel kasi nga po sila yung pinagkukunan ng balita, no? So ibig sabihin,
Dati na po silang ganyan. Dati na po sila na yung balitang gusto nilang iparating, kaya 'pag napaburan ka ng media nung araw, swerte mo. Eh, itong mga leader natin, eh, akala nila kaya kita niyo kontrolado na nila media, 'di ba? Magtataka kayo, dalawang dalawang bagay hindi nila binabalita lagi. Una, yung Maisog Rally, walang lumalabas niyan. Ikalawa, ikalawa po yung eto si Kati Binag. Kitang-kita po natin 'yan. Ini-ignore nila yung mga balita tungkol kay Kati Binag at saka dito sa Maisog Rally. So, dati na po 'yan. Ang pagkakaiba po ngayon, may mga social media na hinahatid sa inyo yung balita at may kontra media rin, yung SMNI, na naghahatid ng balita. Kaya sila na-expose ngayon. So, ilinaw ko lang po, dati nang gawain ng media yan. Kaya hindi po sila yung yung akala nyo, 'di ba? Yung all my sila, yung parehas na parehas. Kaya nga po yung etong natin, yung sinasabi natin sa simula, una sa balita, huli sa information, may kinikilingan at may pinapanigan. Sarcasm po yan dito sa media natin Kasi sa totoo lang, ang media po natin noong araw pa, meron po silang pinapanigan at meron silang kinikilingan. Pero ang sinasabi lang nila, parehas kami. Parehas kami. Kitang-kita nyo naman yung coverage nila 'di ba? Lahat ng media ngayon panay anti-Duterte. Pro Marcos lahat, pro administration lahat. Tapos sasabihin nyo parehas, na-e-expose sila sa dati na nilang ginagawa dahil mayroon ng social media. Ang realization ng mga tao ngayon, aba, bakit hindi binabalita 'to? Yun po yun. Kaya tama po yun 'no, tama po na, yung marami sa media, maraming taga-media mas magagaling kaysa sa mga vlogger. Pero hindi po lang yan yung habol ng mga tao Magagaling nga kayo, magagaling din kayo magtago ng balitang hindi pabor sa mga amo nyo. Sino ba mga amo niyan? Mga oligarko. Tandaan niyo po, eto golden age na naman ng mga oligarko. 6 na taon silang hindi makahinga kay Duterte. 6 na taon na nasagkaan ni Duterte, napigilan yung pagkita ng mga yan. Kita nyo? Katataas lang ng bayad sa kuryente nung July. Ngayon, tataas na naman. Pero imbis na isalang nila sa investigasyon yun dahil nakasalang yung prangkisa ng Meralco, tuloy lang. Magtaas kayo ng presyo hanggang gusto nyo. Bibigyan pa rin namin kayo ng prangkisa. Kaya masayang-masaya sila ngayon. Kay Pangulong Duterte yan, mura abutin yan. Ay kayo, katataas nyo lang ng July, itataas nyo na naman ngayong August. Walang pakialam. Wala silang pakialam. Ito po nakakatawa yung ating nilagay diyan, no? Kasi ini-insist nila Ini-insist nila yung kalokohan nila. Yung yung Okta Arts Dancers Research ay totoong research. Nagsalita na nga si BP Inday, ngayon lang ako nakarinig na tinanong yung tao, pro Marcos ka ba o pro Duterte? For the first time yan 'di ba? So kung sa tanong pa lang, alanganin na. Kaya tignan po ninyo yung resulta. Pro Marcos, marami daw ayon sa Okta Arts Dancers Research. Marami daw. Mas marami daw sa pro Duterte. Pero pag ang tinanong ng tao, alam nyo maraming factor yan. Inuulit-ulit ko to. Kahit mabwisit kayo sa akin. Yung mga tanong na pro Duterte ka ba o pro Marcos ka ba? Marami pong kahulugan yan pag tinanong ka niyan Kunwari ikaw sinarvey ka, teka muna,
Baka 'pag sinabi kong pro Duterte ako, hindi ako mabigyan ng ayuda. Namimigay sila ng ayuda, tandaan niyo, 'di ba? Eh, kung isipin ng tao 'pag sinabi kong pro Duterte ako, hindi ako bibigyan ng ayuda. Samantalang yung mga tanong na malinaw, sino iboboto mong presidente sa 2028? Wala pong duda yun. Sara Duterte, number 1. Nakukuha nyo? Hindi ko po sinabing pag nag-pro Marcos ka, bibigyan ka na ayuda. Hindi po. Pwedeng maisip po yan ang tinatanong eh. Bakit ganito ang tanong? First time kasing nagtanong ng ganun eh. Siyempre isipin nung pag mga first time, nagugulat sila. Okay. Kasi ngayon, bago to. Ano yung bago? Yan. 25%. Kung totoo yun, no? Kung totoo yung survey ng OctaArts, dapat nangunguna na si Marpin. Nangunguna si Martin, di ba? Napaka-logical naman nun. Pro Marcos ka. Siyempre, dapat nangunguna si Martin kung totoong maraming pro Marcos. Okay. Ayan, no? 36% pro Marcos. Pro Duterte, 16%. Pero pagdating sa survey natin, survey na sino ang gusto mo maging presidente, bakit 25.4%? Etong si VP Sara. Tapos 0.8% lang si Martin Romualdez. Yun yung bago, 'di ba? Yan yun eh, yan yung ano natin, ipapasok natin. So, ang tanong ko sa inyong mga pro Marcos na marami daw kayo, majority daw pro Marcos, hindi nyo ba sinusuportahan si Martin? Bakit 0.8% lang? Wala pang 1%. No? Bago yan, Lori ah. Nagagalit si Lori paulit. Bago yan, Lori ah. 0.8% lang ang sumuporta kay Martin. Hindi nyo ba alam? Kayong mga pro Marcos, kayo ang pinakamarami o nagulat din kayo? Kaya pagdududahan nyo tong mga OctaArts na to, kaduda-duda eh. Hindi siya nagtatali. Laging nangunguna sa survey sa presidential si Sara Duterte. Gayong, konti lang pala yung pro Duterte. Paano nangyayari yun? Marunong na po tayo ngayon na magsuri. No? Kaya sa mga susunod na survey ng OctaArts dancers, hindi na po paniniwalaan yan. 0.8% pala ang katumbas ng 36% na pro Marcos. Nasaan na yung iba? Nasaan na yung 35.2%? Hindi kayo maka-Martin? Kawawa naman si Martin. Suporta ng suporta. Suporta ng suporta kay BBM. Pagdating ng yung pala, yung mga pro Marcos, hindi pala susuportahan si Martin. Kawawa naman pala si Martin pag nagkataon. Baka si Escudero pa ang kasi popular eh, 'di ba? Hindi ba kayo kinakabahan o nagpakapituloy si Lori. Thank you very much, Lori ah. Thank you very much sa 24.99 Canadian dollars. Suportahan nyo kasi si Martin. Bakit tayo nyo suportahan si Martin? Pati ba kayong mga pro Marcos nandidiri kay Martin? Hindi, inuugnay kasi natin 'to. Bago kasi 'to eh, 'di ba? Bago 'to eh. Ngayon lang tong 0.8% eh.
Dugtong-dugtong 'yan, eh. Okey, punta na po tayo. Buti na lang nagpakape ka. Okey, 'yun yung unang punto natin 'no, pagdududahan niyo. Hindi po lahat ng survey, katanggap-tanggap. Kasi dapat din sila ng mga survey na iba. Lalo na yung dalawang mayroong track record, SWS and Pulse Asia. Okey, punta na po tayo rito. Alam po ninyo, itong unahin na natin yung kay Bato 'no. Maganda po 'tong ginagawa ni Bato kasi akala ko nung una, corny naman ng batas panukalang batas ni Bato na bakit, sa panukalang batas kasi ni Bato na hindi natin ito, nag-speech po siya na dapat yung, ICC ay hindi na makikipag-cooperate yung mga Pilipino at may basehan po siya. Ginawa po pala ng Amerika 'yan 'no, meron po silang, guidelines na pinagbawalan po ng presidente ng Amerika. Hindi ko alam kung panahon niya ni Donald Trump o nauna pa kay Donald Trump. Hindi ko na lang ma-recall pero panahon, tulungan niyo na lang ako sa mga mahilig mag-research. Yung panahon ni Donald Trump, pinagbawalan nila yung, ICC na ginawa nilang batas, yan sa panahon po ni Trump. Para yung ICC hindi mapakialaman yung mga Amerikano. Oh. So pinagbawal po nilang makipagtulungan. Katulad po nito, dahil walang batas na nagbabawal makipagtulungan, salita lang po ng Pangulo. Yung salita ng Pangulo hindi na natin maintindihan minsan. Walang jurisdiction, paulit-ulit na walang jurisdiction. Pero yung mga tauhan niya ngayong hindi na sila good ni VP Sara, nung nag-resign na si VP Sara, makikipagtulungan na yung mga tauhan niya. Hahayaan ng pumasok dito. Okay? So, ibig sabihin, tama 'to, dapat gumawa kayo ng batas na dahil hindi tayo miyembro ng ICC, para hindi na po ginagamit ito ng mga, pangharas sa mga presidente. Imagine ninyo, Mr. President, kayo din ang puputukan niyan. Maniwala kayo diyan sa mga dilawan na 'yan na hindi gagamitin sa inyo 'yan, 'no? Kung nagawa nila kay Pangulong Duterte 'yan, nasampahan ng kaso, bakit hindi na wala na silang, hindi na tayo miyembro, ini-entertain pa rin. O bakit sa tingin niyo hindi puwedeng gawin 'yan sa inyo mismo? Kaya naman tahimik sa inyo 'yan, eh. Mr. President, baka akala niyo masarap kasama 'yang mga 'yan. Baka akala niyo masarap ka-unity team 'yan, sila Risa Hontiveros, mga Dilawan at mga Makabayan Black. Oh. Kaya nakikisama sa inyo 'yan ngayon dahil pangunahin nilang problema yang mga Duterte. Gusto nilang makabalik sa kapangyarihan yung mga katropa pips nila dun sa kabundukan, eh. Pero bubuweltahan kayo niyan pag kaya lang hindi po mangyayari yun. Popular ang mga Duterte. Kahit sa Octa Arts, mas popular ang mga Marcos. Dapat nababalidate ng ibang mga survey company yung mga survey ninyo. Eto, validate na validate, eh. Validate na kasi Okay, punta na po tayo. Ito talaga pinakamainit ngayon na balita, eh. Pinasampi na po yung mga confidential fund ni VP Sara nung siya ay, DepEd pa at saka yung meron pa siyang confidential fund nung siya ay Vice President. 2023 yata meron pa siya, eh. Okay. Bakit po pinasampi na? Aaralin nila, 'no? Alam niyo confidential fund, kaya nga po tinawag na confidential fund.
dapat hindi po yan nalalaman ng lahat. Confidential nga eh. Lalo na yung gustong umusisa, yung mga may link o merong pinagbibintangan. O ililinaw ko hindi ko kayo nire-red tag. Yung mga gustong alamin kung paano ginagamit yung confidential fund ay pinagbibintangang may kaugnayan dun sa mga rebelde. Bakit po? Eh di malalaman na kung paano ginagamit yung confidential fund. Eh confidential nga yun eh. Pero wala po akong pakialam dyan. Ano magagawa natin? Gusto ng mga kongreso yan na wasakin yung salitang confidential fund. Alam niyo po ba sa Amerika, sa kanonood natin ng mga FBI, mga CIA, pag may nakatatak na confidential, putya, ni bawal mo buksan yun. Kasalanan mo yun pag yun ay nabuksan mo. Confidential fund, no? Discretion po yan nung merong confidential fund. Basta nire-report niya na nagamit niya to. Pero yung bubusisiin nyo kung saan ginamit, putya, delikado yan sa national security. Tanong nyo kung sino yung nangunguna na magbusisi ng confidential fund. Yung mga Makabayan Black. Okay. Kasi ganito, pag pinabuksan yan, pwede naman pala. Ngayon, pag sinabi po nila, eto kayo House of Representative, ayon kayo ng ayon, di ba? Kasi sa tingin nila, baka magkaroon sila ng basis para sampahan ng impeachment si BP Sara. Wala silang maisampa ngayon. Gustong-gusto nilang sampahan, wala naman silang maisampa eh. Walang kakaso-kaso eh. Baka pag nakita nila magkaroon sila ng kaso. Ganun lang sila eh. Pero mas malalim yung mga kalaban ng pamahalaan, mas malalim yung gusto nila. Halimbawa po, bumigay kayo Vice President. Tandaan nyo, yung Vice President, qualification, lahat yan, anytime pwede maging presidente yan. Di ba? O ngayon, pag hiniling nila, pinagbigyan nyo eh. Confidential fund ng Pangulo, saan ginastos? Confidential at intelligence fund, saan nila ginastos? Isabpi na rin natin. Tsaka nyo awatin? Teka lang muna, hindi po pwede sa presidente. Bakit hindi po pwede sa presidente? Ginawa natin niya sa vice president. Kaya dapat maingat kayo pag sinabing confidential, no? Pag sinabing confidential, confidential. Pero gusto nyo ng ganyan, wala kaming problema. Isusunod nyo na ba yung confidential fund din ng Pangulo? Confidential at intelligence fund ng Pangulo, isusunod nyo rin? Ipapabusisi nyo rin? Call kami dyan. Yung mga mayor at governor na may confidential fund din, ibubusisiin din ba nyo? Kasi kung ang sasabihin ng Kongreso ng ngayon, isasabi na lang namin, tanging Vice President lang. Bakit? Bakit Vice President lang? Bakit hindi pwede yung mga governor? Bakit hindi pwede yung mga mayor? Bakit hindi pwede yung sa president? Ang lalabas, gagamitin nyo lang yung subpoena na yan para sa mga report kasi kaaway ninyo o gusto nyong idiin. Political persecution ang lalabas pag isa lang po ang gusto nyong buksan na confidential fund. Kung sa Vice President lang. Vice President lang po ba may confidential fund? Marami po. Meron po sa Pangulo. Ang laki po. Dalawa po yan. Kung sutil yung mga, yung palaparaan nila, utuin natin itong mga to. Papayag yan kasi kalaban nila si Sara Duterte. Pag napapayag natin sila, yan ang pwede nating gawing grounds para imbestigahan din natin yung
confidential fund ng Pangulo. Ano ang magiging moral ground ninyo, kayong mga nasa Kongreso na pumayag na isabina yung confidential fund ni BP Sara? Ano magiging moral grounds ninyo kung ipapasabina naman nila yung confidential fund ng presidente? Hindi nyo po pwedeng sabihin ngayon na, ay hindi natin pwedeng tignan o galawin yung sa presidente. Eh bakit yung vice president ginalaw ninyo? O gusto nyong busisiin? Eh simple lang naman, naghanap sila para magkaroon sila ng maibibintang. Tandaan po ninyo, impeachment, okay lang kami riyan. Holding kami diyan. Kasi sa totoo lang, nung nanawagan kayo na dapat si Sara Duterte mag-resign na kasi dakdak siya ng dakdak yung mga pamilya niya, hindi niya inaawat. Dapat mag-resign na siya, hindi na siya maging bahagi. Ngayon, hindi na siya bahagi. Gusto niyo pa rin impeach? Para saan? Ini-impeach mo lang yung Pangulo. Yung Pangulo, gusto mo impeach dahil ano na to eh, yung ginagawa niya. Alam niyo ba ginagawa ng Vice President? Bukod sa siya yung hahalili, ang ginagawa ng Vice President, yung mga tumulong lang sa kapwa. Wala na po siyang ano eh, resign na siya eh. Hindi na po siya cabinet official eh. O ngayon, mananawagan din kami. Buksan nyo rin. Usisain nyo rin yung sa governors, mga mayors ng confidential fund. Magiging political persecution yan pag tanging si BP Sara lang ang uusisain nyo. Oh. Usisain nyo rin yung sa presidente. Mas malaki yun. Pwede nyo bang gawin yun? Eh, hindi po pwedeng katangi-tangi yung bubusisain, lalo na kung wala naman kayong binibintang. Binintang nyo ba na binulsa ni Sara Duterte? Hindi. Kunwari lang sila na, hindi ka pa rin nagpapaliwanag. Puta, tagal na nagpaliwanag eh. Hindi kasi kayo nakikinig. Okay. At eto pinakamalupit. Sabihin nyo rin sa tao kung paano nyo ginagastos yung budget ninyo. Hindi lang po resibo, hindi lang po yung, di ba ano lang sila? Yung pirma-pirma lang, eto ginastos namin. Uusisain nyo yung sa Vice President. Pangalawa sa pinakamataas, tapos kayo, bawal kayong usisain kung saan nyo dinadala yung pondo nyo. Buksan nyo rin yung mga libro nyo. Kung paano nyo ginagastos yung budget na napupunta sa bawat congressman. Eh, yung problema nyo, hindi kayo pwedeng makatakas ngayon. Hindi po pwedeng uusisain namin kung paano mo ginastos yung budget mo, pero hindi nyo kami pwedeng usisain. Bakit hindi po pwede? Anong meron? Usisain natin lahat. Kahit malaman pa ng mga kalaban natin kung paano ginagamit, eh, ano magagawa natin? Confidential eh, gusto nyong usisain. Usisain na rin natin yung budget nyo, paano nyo ginastos. I-itemize nyo ngayon. Yan yung hamon na matagal ni PRRD. Hindi kayo nagbubukas. Paano nyo ginagastos yung budget? Pero ang tapang ninyo sa Vice President, usisain natin yung 125. Eh, bilyon-bilyon. Magkano budget ni President Marcos confidential fund? Bilyon-bilyon? Okay. Meron pang nagsabi na wag daw pakialaman yung mga budget ng pagpapaayos. Nabasa ko lang. Nakita ko kasi yung Lisa Marcos Araneta. May nagsabi na wag niyong pakialaman yung mga ginagastos na pampaganda ni Lisa Marcos kasi hindi yan galing sa gobyerno. Hindi raw galing sa gobyerno yung pinampatayo ng ano yan, Esplanade.
Yung sa Ilog Pasig, yung Esplanade na pinagmamalaki, eto naku, ito na gastos, oh. Tuwang-tuwa sila 'no, may Esplanade. Wag daw usisain yun dahil galing galing daw yun sa mga private donors. Eh, mas delikado po yun. Nakikiutang na loob ka sa mga pribado. Dapat nga po hindi kayo tumatanggap, eh. Mga private donors kasi maiimpluwensyahan kayo niyan, eh. Yun lang naman, okey. Kaya po 'yan, nagbubukas po kayo ng matinding, Pandora's box 'no. Pasensya na kayo kung hindi ko mabanggit yung fund. Kasi nga gano'n ang Pinoy, 'di ba, fund na mali-mali tayo sa P tsaka F, eh. Normal po 'yan 'pag ikaw ay, Pilipino. Okey. Punta po tayo rito sa mga ilang mga nakalagay na sa dyaryo na mula po sa interview ni Pangulong Duterte. Alam niyo si Pangulong Duterte, yung ICC hindi niya po pinoproblema. Hindi niya nare-recognize yung ICC, tapos. 'Pag sinabi po ng Pangulo ng Pilipinas na dating Pangulo na hindi niya nare-recognize at papapasukin niyo, ayan, nag-i-invite lang talaga kayo ng gulo. 'Di ba? Na-imagine niyo naman siguro yung nangyayari kay Apollo Kibuloy. Yan po, may legal basis pa kayo. Meron pang, nagse-serve pa sila. 'Di ba nagse-serve pa po kayo ng ano, ng, nagse-serve pa sila ng warrant of arrest mula sa legal court? Eto po, kung sakasakali ang ise-serve ninyo, hindi niyo pa maano si Kibuloy, 'di ba? Eto po kung sakasakali ang sine-serve niyo, ang ise-serve ninyo ay mula sa isang illegal na korte. Illegal po yang korte na yan dahil hindi po natin sila kinikilala. Wala po silang jurisdiction. 'No? Eto po isa lang nga po, isang tanong lang nga po. Talaga po bang, sira po yung mikropono? Kasi 'to si Goryo, natatandaan ko na 'to, araw-araw po 'to, eh, nagsasabi na ano, eh, araw-araw 'to nagsasabi na, yung chop-chop yung ating ano, yung mic. Talaga po bang chop-chop tayo ngayon? Para tatanggalin na natin 'to 'pag hindi naman totoo. Clear. Araw-araw ka rito. Ni hindi ka naman kulay blue. Okay, punta na tayo. Para may warning din yung iba. Yung mga kulay blue, nag-effort po yan, eh, nagpakape yan o kaya naging member yan, 'di ba? Magdadalawang isip ako diyan, pagbibigyan ko pa, eh. Putya siya hindi lang dalawang isip ang inano ko riyan, napupuna ko na yan tuwing papasok yan. Hindi, chop-chop yung ano mo. Ayan, 'di ba si Goryo araw-araw yan. Balik na tayo. Yung mga nagpakape kasi, yung mga kulay blue na yan, talagang pagbibigyan mo yan baka tama yung sinasabi nila sa'yo, eh. Nabubwisit na dahil puta paulit-ulit ka ba dun, pinaalalahanan lang kita. 'Di ba? Okey naman yun kasi kulay blue. I do not recognize ICC probe on drug war. Alam niyo po, 'wag niyo po isagad, 'no? Yung mga ka-ICC niyo, mukhang tinatablan nila ngayon si Trillanes, eh. Mukhang ang bagong Trillanes na ngayon, ang bagong pa-epal na. Si Trillanes kasi 'pag may mga issue na mga lulubog yung ano, ang gagawin niyan, ipapaalala yung ICC, 'di ba? Mukhang mas effective kasi na ngayon
Yung bagong Trillanes. Yung mag-asawang Chis Escudero. Yan. Mas effective sila kasi bago pa eh. Hindi pa natin nahalata yung ginagawa nila eh. Hindi nyo ba nahalata? Ako nahalata ko na eh. Yung holiday, pinasok nila sa kainitan ng mainit tayo kay Cathy Binag, no? Nag-expose si Cathy Binag, biglang sinabayan ng holiday. Tapos nung nagkamali, teka muna, nagba-backfire yung holiday ko. Fake news na ngayon yung holiday. Sa'yo nga galing. Ano yung inimbento namin ng sabay-sabay? Sa'yo nga namin narinig yung holiday na yan. O yan po ang kanyang bagong Trillanes. Ang waiter na si Chis Escudero. O waiter talaga. Titignan niya pagka may issue, pasok Chis. Yung mga walang kakwenta-kwentang mga issue, ipasok mo. Para sa ganun matabunan si Cathy Binag. Hindi po matatabunan si Cathy Binag. Hindi nyo po ginagalaw, hindi nyo po sinasabing sinungaling. Natatandaan ko si Morales, paglantad ni Morales, sinungaling yung tao na yan. Putang dami nagsabing sinungaling, no? Lahat sila pinasisinungalingan. Nung sinabi na bato, authentic yan dahil yung sa butas ng staple, fastener. Pucha, atake naman. Fastener lang pala. O, di ba? Eto talaga tahimik sila. Tahimik sila, wala pong kumikibo. Dehin boki kay Cathy Binag. Kaya kinakailangan nila si Chis. Chis, mag-imbento ka ng kahit na ano. Holiday tayo, holiday. Pucha, daming sumakay kay Chis, no? Pati nga ako, nakisakay din ako sa holiday niya eh. Nung nakikita ko na si Heart na. Ay puta, bulahan na to. Ginugoyo nyo kami mag-asawa. Kayo ang bagong Trillanes, Utot nyo. Pag-usapan natin yan, si Cathy Binag, kalimutan na natin yung mag-asawang holiday Escudero. Mag-holiday na lang kayo, paggawa ka ng kilay mo. Talas-talasan po natin. Balik tayo. Dehin Bokiki. Dehin Bokiki pa rin sila kay Cathy Binag. Kahit nga may sinabi to si First Lady nung panayam niya ni Katonying. Ibang usapan na yan, basta mga anak ko na dinadamay nila. O dinamay na anak mo. First Lady, dinamay na yung anak mo. Gusto namin marinig kung ano yung sasabihin mo. Diba? Interesado kami kung ano yung sasabihin mo laban kay Cathy Binag. Kasi anak mo na dinamay. Dehin Bokiki sila pareho. Okay. Punta po tayo rito sa iba pa. Meron, alam nyo,